Tulad ng marami sa atin, yung mga kaganapan itong nakaraang araw ay nagbigay sa akin ng halo-halong pakiramdam. Halong lungkot, inis, pagkadismaya, galit, pagkalito, at nagbunga din ng maraming mga katanungan na sinikap kong sagutin sa pamamagitan ng pagsisiyasat at gayon din pagbabasa. Dahil para sa akin, importante na mabigyang linaw ang ilang sa mga isyu at mga kaganapang pwede pang mangyari sa mga susunod na araw upang walang duda, hindi mag-alang-alang ang ating mga kababayan kaugnay sa mga mangyayari sa susunod na buwan. Hindi ko man masagot lahat ng katanungan, kaya itong sagutin ng iba't ibang ahensya kung saan nakabinbin ang mga isyu at katanungang ito. Tulad ng sinabi ng Pangulo, ayon kay Secretary Remulla, hindi ito panahon para magdiwang. To quote specifically, ayon kay Secretary Remulla, this is not a time to celebrate. At dama ko ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang maihalin tulad dito ay parang nung governor ako. Nung governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusahan na pinatay. Yung di umano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago. Bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Yung akusado, yung pumatay ay kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga Sorsogon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas at hanggang ngayon kinakaharap niya yung kaso at hanggang ngayon din nakapiit pa siya kaugnay ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yon pero inareglo yung kaso kung kaya't hindi nakulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yon. Kaya naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman na kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Naniniwala kayo na legal yung nangyaring pag-aresto naman sa due process at saka yung pag-turnover sa ICC? Hindi na para sa akin sabihin kung legal yun o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang ilang individual at nakabinbin na sa korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalaan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin na tanong ay ito, papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito? Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan, na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. So sir, mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundin. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusahan ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito, hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado.
lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes, na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito, sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada Trevilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment niya kay Senator Drilon? Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. SP, sir. So, ibig sabihin, so in short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yun nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Ni-revoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi siya dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. So, sir, ang tanong, sir, is papayagan niyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya, hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so kung, in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado.
Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang session, basta nasa loob siya ng premises, Kasama yan sa mga Kahit wal- kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sang-ayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. And you will also not allow it, sir? Yes. Walang session? Yes. Paano kung Interpol na magsiserve ng warrant of arrest, hindi rin sila allowed pumasok? Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing ganun. Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like, sir, Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado. At hindi rin para sa akin na sabihin ko ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya. sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, piliin niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Sir, sorry, yung sinabi niyo po na bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Hindi ko sinabing tutulungan siya hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Yun nga sir, nabanggit niya, hanggat may hinihintay siya sa SC, gusto niya na dito siya sa Senate. Pwede naman yon, pero hindi na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema eh. Yun sana yung pwedeng sandala nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-issue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na po nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate Wala. for hearings. Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo, makatutulong yun yung, para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero, kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw, ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Pero sir, do you support the hearing? It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator, and dependency of a case should not prevent that. Klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa sabyo at chartered bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay nun. At hindi naman pwede, porkit may mag-file ng kaso,
hindi na pwedeng tingnan o imbestigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig, bagaman may kasong pending sa korte ngayon. Sir, ano yun? Moto proprio, di ba? Moto proprio yun? Walang res pa regarding that, di ba? Wala pa dahil hindi pa namin naamyendahan yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motu proprio ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito, tulad ni Selly, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung maalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera naming limitahan ulit, isara yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka-recess ay pwedeng mag-conduct ng hearing motu proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far madami na daw protest action in support of Duterte. Do you think it would affect yung economy, and ano yung your take on that? Palaging may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti, pero sana habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan natin kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa dahig. Sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since personal naman yon. Hanggang break, pwede siya doon? Karapatan niya yun. Napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specify. Kaya nga naging pasya ni dating Senate President Rilon, hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, sa pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Sir, hindi ba... Pag-authorize din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ni Senator Padilla ay yung kanyang private passport. Sir, hindi ba pagka may TA ka o pag wala kang TA, pwede kang harangin ng immigration? Oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung wala ako nun. Pero since walang ganung requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabing may requirement ng TA. Dahil ang Senado mismo hindi nagre-require ng TA. Sir, itong, balikan ko lang yung tungkol dun sa mga rallies. Do you think itong rallies will ripen into like a people power kind of scenario? Hindi para sa akin na sabihin yon, pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila. Dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipon na yun. Sorry, Medyo babalik. kung may connection lang. Sir, kung sakali lang pong magkubkub si Senator Bato dito tapos magsa-start ng impeachment, may effect ba siya in any way, sir? Like, madedelay ba the impeachment, pre-trial, trial? Wala ako nakikitang rason para madelay yun, at least hindi siya malilate. Sir, pag malapit, yun yung nalilate. So, sir, so walang epekto sa preparations para sa impeachment itong nangyaring arrest kay former President? Wala ako nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalin tulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nanguurat, kaugnay dito, kung isipin ninyo, yung pagdinig kay dating Pangulong Duterte, sinet ng September 23. 6 na buwan matapos masimulan,
At kung isipin nyo, nakadetine pa. Pero aabutin pa rin ng 6 na buwan. Ni wala silang recess. Pwede nilang iset yan anytime. Pero minabuti nilang magkaroon ng ganong kahabang preparasyon. Hindi lamang sila, pero magkabilang panig kaugnay sa kasong ito.